Sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang yung lahat, sa totoo lang. It's 3:47 na po ng hapon dito po sa Pilipinas, June 9. 9, 2026. Ricky Rivera po. At Jay Halbuna po. At ito po ang sa totoo lang. Ayan, oo. Kasi medyo matagal-tagal na tayo hindi nagsasatotoo lang. Saka ito yung first time ko, Brother Ricky, na First time. Oo nga. makasama ka sa ganitong programa. Oo nga, oo. Well, natatalakan natin ngayon yung ginagawa pong rescue operations ng pamahalaan. Alam niyo naman po, nagkaroon ng 7.8 magnitude na earthquake diyan po sa may Sarangani Bay. No? At naapektuhan po yung mga kanugnog na mga syudad at mga probinsya dito po sa Mindanao. So, sa ngayon po sa Office of Civil Defense, ay may higit mga 30 na yata yung namamatay. No? As of now, Oo, at mga may higit, wala pa naman 1,000, but yung mga injured, no? Lalo tigit po dito sa General Santos City at sa ilang bahagi ng Davao Oriental, if I'm not mistaken. No? So, dyan po sa General Santos, ang sabi po ng LGU dyan, 1 million po pesos worth ng damage na po ang estimated nila. No? At karamihan po niyan ay mga kalsada at mga tulay na gawa po ng ating administrasyon. correct ng DPWH. Lalo tigit ito pong isang daan na nagdudugtong sa Davao at sa General Santos. Saka mga bagong bagong gawa yan. Mga Brother bagong Ricky, gawa, mga dating tulay na. So, hindi lang ang flood control project dapat ang iniimbestigahan, Senate Blue Ribbon Committee at ang lower house. Correct. Kundi ito rin po mga daan. Kasi dyan, sa totoo lang, alam naman natin kickback dyan. No? Kumbaga panahon pa ni Kopong-Kopong, yung mga politiko talagang kumikickback na dyan. Dyan sa mga road projects. Road, bridges, etc. At ito nga lang nakaraan, yun nga, nabilita naman natin ng mga flood control projects naman. Bakit mas gusto nila yung flood control project? Ikaw sa tingin mo, bakit? Bago ko sagutin yan, Brother Ricky, itong nangyaring to, may connection to sa Senado. Oo, mamaya. Bakit? Alam kong bakit? Kasi ito yung sabi nila ng mga kalaban ng Gatchalian Black. Oo. Di ba? Kaya nila inihinto pansamantala kung ano ba, meeting ba yan o hearing yan. Oo. Dahil para makatulong sa mga nadali ng lindol. Paano Hinihikayat nila yung Cayetano Black na mag-join sila Joint para forces. tumulong. Hindi natin alam kung sincero sila dun sa... makakita natin yan. Diba? At ano po pa natin makikita na sincere sila? Pagbabalik nyo, yung mga inilagay sa inyo, mga kontraktor. Yan, yung mga komisyon. Bilyon-bilyon, ilan ang estimate ng simbahan yan? 2 trillion pesos. Ibalik nyo lang ho yan, okay na kami. Grabe, no? Diba? Kasi 1 billion lang yung sa Jensan. Grabe, Jess, oo. Ay, balik nyo yung maski kalahati nung nung 1 trillion. Correct. 500 billion. Tama. So, di okay na ang buong Mindanao. Di ba po? Gagawin ho kaya yan nung mga commit dun sa flood control project. Teka, speaking of which, balik lang tayo dun sa flood control ng konti. Alam mo bakit mas gusto ngayon ng mga contractor yan flood control kaysa sa daan? Bakit? Hindi mo kasi nakikita. Okay. Tama. Yun talaga yun. Hindi mo nakikita kasi yan. Siyempre, So, hindi mas naman- madaling mas madaling hindi gawin. Okay. Mas madaling magkaroon ng ghost. Diba? Okay. Hindi katulad dyan sa daan. Kasi, siyempre, daan yun. Dadaanan. Madalas Farm madaanan. to market. Malalaman ng barangay. Kung meron na talaga o wala. Correct. Yung mga bridges, ganyan. So, kaya ako napili yan na flood control, pang-eleksyon yan talaga. So, ibig sabihin, hindi siya visible. Hindi yan Madalas. visible. Unless papasyalan mo, pupuntahan mo. Precisely. Inspection Will mo. be an effort. Okay. So, kung habang walang tagbantay po dun sa ating mga barangay, di natin malalaman niya kung may flood control o wala dun sa sa lugar. Okay. In fact, nung nag-inspect kami, ang impact po at ang currentpitch.com sa La Union. Di ba, ang layo ng dinaanan namin bago namin nakita yung mga flood control. Di ba, no? So,
Hindi mo agad-agad mapapansin yan eh. Nakatago. Kaya, tapos ang haba-haba pa, yung ibang mga portions din po doon, may mga gawa kunyari, basta malapit na, pero kadalasan, ganyan, dinadaya nila. Yan. So, kung ibig gusto nyo sabihin- matulong, Okay. gusto nyo makatulong, balik nyo yung mga kinita nyo. Yan. At iyan po, ang panawagan ng taong bayan sa June 12. Yan. Ha? Panawagan po ng taong bayan sa June 12, Independence Day. Mukhang malaki to, Brother Ricky. Maging malaya tayo sa mga plunderer at sa mga dinastiyang pampolitika. Yan po yung panawagan. Bakit kamo? Ilang trilyong piso na ho ba ang nakuha niyo sa amin? Puro buwis po namin yan. Di ba? Imbis ay pakain mo sa dalawang anak mo o pakain ko sa siyam na anak ko, saan na pupunta? Sa bulsa. Di ba? Sa bulsa. Yung si Saldi ko. Nandyan sa May France, etc. Kung saan man, nag-i-enjoy ng 14 million peso o 14 million dollar yata na kanyang malapalasyong bahay. Hayahay siya, hayahay. Ayahay, ba? O yung iba na hindi pa nasasampa ng kaso dahil mapit sa kusina. Yan yung mga... Yung mga kontraktor na yan, na malapit sa kusina. pati yung mga politikong gustong... Hindi ko na narinig yung kontraktor po na kaibigan at matalik na kaibigan at napakalapit sa kusina na Filipino-Chinese na yan. Just sa may Baguio, yung dinaanan natin. Okay. Na malapit doon sa tinalunan ni Di Secretary Cabral. Precisely. Nakita mo ba nagawa niyo? Di ba pinuntahan pa ni Bonget yun? Correct. Nagkakaganyan pa siya doon. Di ba? Yung dinunta natin, Photo-ops lang yun, brother. hindi lang, nagpa-interview pa. Pa-interview, ha? Talagang galit na galit ako dyan. Oo. Yung pala, walapit naman pala sa kusina yun. Kaya pala. Nasampaan mo ba ng kaso yun? Hindi. Hanggang ngayon, hindi nasasampaan. Sino nasampaan ng kaso? Yung nakita lang ho natin sa TV. Okay. Di ba? Si Curly Discaya. Talaga namang kasampasan ng kaso Mga yan. sakripisya lang yan. Correct. Lam. Lam. Sakripisyo ni Lam. Yun lang. Lamb. Sakripisyo yata ni Lam. Hindi ni Lam. Hindi. Kita mo? Sino lang ang nasampaan? Yung Curly Discaya. Yung Bono. Siyempre. Nakapirme. Nasaan na uwi ba? Executive Secretary, ba't nawawala? Correct. At pati yung... yung sinasabing, sa bali-bali tao talaga yan. Pati si Adrian, yung niya, apo niya ba yan? Sa talagang, tapatan lang naman. Narinig lang ko naman namin yan. Kami mga media lang. Pero narinig ko naman namin yan. Ang totoong sindikato, itong apat na ito, nasan sila? Si Pagdangaman, na pumipirma ng mga release order ng mga budget. Lahat dumaan sa kanya. Si Trihib. Nasaan na sila? Ba't walang Lumulutang. walang lumulutang at walang sinasasampan? O baka may nakasampan na hindi lang natin alam. Correct. Pero dapat yan mabilis. Tsaka dapat yan yung binibigyan ng imbitasyon para Correct. umatin sa Blue Ribbon. Nasaan na yung mga kontraktor na 15 na binanggit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos bilang responsable sa nakawan na ito. Ilang kontraktor lang mabibilang mo sa kamay mo, 15, di ba? 15. Doon sa 15, nasa na? Sino na nasabahan? Sa 9 months na to, simula noon. Yung Eric Yap po. Doon sa Ilocos. Ilocos, tama. Pati Baguio. Nasa na ho yun? Ba't wala? Yan ang sinasabi natin. So parang Brother Ricky, parang selective kasi ang nangyayari. Yun ang nakikita ng mga kababayan natin Oo nga. Selective At ang nadudusa po dyan, yung ating mga kababayan sa probinsya at maging dito sa Metro Manila. Nakita niyo yung earthquake na yun. It could have been provided. Dapat yun medyo, yung damage dapat yun medyo mas mabababa. Kung yung mga materyales ay na pinanggawa ng mga tulay at ng mga kalsada na yan, above or at least standard man lang. Makikita nyo sa warak-warak na, hindi ko natin masasabi talaga. Siyempre, lindol yan. May warak-warak.
Pero pag nakita nyo disaster yan. na yung mismong kalsada talaga bumaba ng gano'n at napakalaki ng uka dahil wala nga nakatapak Bakal. na. May mga nakita Oo. ako ng mga video. May mga nakita kami mga video. May mga videos at photos na makikita mo yung parang medyo ampaw. Oo. Kasi yung bakal, hindi halos nakadikit yung mga semento niya. Correct. So, di ba, parang, kasi lahat naman yan dadaan sa Oo. gobyerno natin Dumadaan dun may sa proper- city proper engineer. yan. Di ba? May At proper agency. may inspection Inspection. po dyan. Di ba? Bago ka mapagtayo niyan kanda mo at na permit ang kukunin mo. Di ba? At ginagarantiya ko ng pamahalaan at least from 8 to 9 or even 11 pa nga na magnitude ang pwedeng i-withstand ng mga itinatayong gusali. Kasi So- nagkakaroon lang ho naman ng ganyan kapag nagbabaksakan yung mga gusali. Di ba? So, sa nangyaring to, siyempre, ang kawawa dito, taong bayan pa rin. Akong bayan, siyempre. Di ba? Pati dapat yan. Taong bayan na nagbabayad ng tax nila, Correct. tapos, yan ang resulta. Correct. So, hindi nyo maiwasan na 40% negative po kayo dyan, Mr. President, sa Mindanao. Paano namang hindi? Yung mga daan-daan na pinaggagawa nyo dyan, talagang substandard. Kung baka hindi pa nga substandard. Baka yung iba pa dyan, mga ghost. Hindi po natin nalalaman yun. Ang nalalaman pa lang natin, yung mga fraud control. By the way, yung mga fraud control, tignan nyo si Pain, ang tawag yan. You check, magkaroon kayo inspections, you check kung yung mga flood control dyan, walang mga bitak-bitak. At saka, Brother Ricky, nung kampanya, pinangako yan na magiging equal yung infra sa Oo. Mindanao. Pero, Ano mo ba kung, wala kung bakit sa akin yan? Kasi marami po tayong mga kaibigan dyan sa Mindanao. No? At malamang sa hindi, pagkatapos itong lindo na to, ang susunod nilang kaharapin dyan ay, Yan, parating ng ulan. correct. Bahana. Baha na naman. Kasi nagbabaha naman talaga Oo. yan. But, malamang sa hindi yan, kapag hindi nyo tinek, yung city engineer, no, ng South Cotabato, tingnan nyo dyan, yung mga blood control ninyo, no, malapit yan sa Jensan. So, sisingilin talaga sila ng taong Sigurado bayan. yan. Oo, kasi, sawa na kami, nakapuputak dito, tapos wala naman nung nangyayari. Puro pangako na lang yung Malacanang na gagawin namin ng paraan, bibigyan namin ng hustisya. Nasa hustisya. Ang problema, puro salita kulang talaga sa gawa. Oo nga, tapos magkukuman conference ka, nandun ka sa malayo, ayaw mo bumaba. Diba? Kasi ang explanation naman daw dyan, kasi pag bumaba ka, baka ano-ano ko mga tao. Oh. Kaya kita mo ngayon sa social media, kumakalat na naman yung nasaan ng Pangulo. Kaya nga, di Diba? ba? Pagkakataon na niya para bumawi sa ating mga mamamayan. Sa dami ng pagkukulang niya. Oo, sa dami ng pagkukulang, dapat bumawi-bawi ka naman. Pagkakataon mo sana. Ang tanong, makakabawi ba? Hindi ko alam. Ah, Kasi kung ikaw pa yan, ganyan. Hindi na ako yung natuto. Nung panahon ni Pinoy, may ganyan din. Di ba? Nung panahon ni Duterte, may ganyan din. No? Di sana mas mabuti, punta kayo doon, tingnan nyo. No? Alam mo, magandang ano yan photo, alam mo ko, no? Bumababa siya, tapos pupunta sa kanya yung mga bata, yung mga natromang mga bata. oo. Di ba? Tapos tatanungin siya, tapos aaluin niya. Madrama, yung medyo madrama dating. Kaso hindi. Wala. Wala. O baka sila sabutahin na kayo ng comps nyo yan. Hindi nyo Yun lang lang. alam. Kasi ang hinahanap dyan yung merong parang ama. Malasakit. Di ba merong Oo, ama na pupuntahan yung mga anak niya sa nangyaring sakuna. So yun yung hinahanap ng mga kababayan natin. Baka natatakot yung ating mga government officials. Hindi ko naman nila lahat. Na baka ibang klaseng masa yung makita nila. Yung masang galit na galit dahil sa mga pagnanakaw nila. Kaya hindi sila makababa. Di ba? Kasi minsan may hiya rin tayo, maski mga magnanakaw, may hiya So itong June 12, ito na ba yung oras de peligro natin? hindi natin alam. Ang So, independence po, mamaya tangkayin natin yung Okay, ritual ba? So, yan po. Okay, ang panawagan namin sa pamahalaan ay pursigido. May mga positibong elemento naman nung nangyari.
kitang-kita ho natin yung disiplina ng ating mga kabataan at mga estudyante. Ngayon na rin yung ating mga residents ng Dumindol. Correct. Okay. Ang kailangan ho namin makita ay nasaan naman ho yung pamahalaan dyan. Ano sa buhay namin yung pamahalaan ngayon? Meron bang halaga? Yun ngayon, panahon para patunayan nyo na may halaga. Di ba? Ang pamahalaan sa amin. Paano ang paraan? Number one, sana mabuti-buti sana yung kalagayan ng mga evacuation center. Na minakita pa ako. Evacuation center na ho to, ha? Ito, nasa video yan. Nasa video. Nasa SOCMED. Nandun yung mga bata. Mga bata. Oo. Tapos yung ilang bata, nandun sa evacuation center na ginawang parang ganun. Yung parang basketball na, pero walang basketball. Ganun. Bumaksak po yun. Bumaksak. Evacuation center na po yan, ha. Bumaksak pa yung bubong. Puk! Sasabihin nila, hindi natin kasalanan yan dahil earthquake. Di ba? Hindi naman natin mapipredict kung kailan. Opo, hindi naman natin mapipredict yung earthquake. Pero yung quality, yung structural integrity ng mga tinatayo ho natin na mga structure, pwede ho nating i-earthquake proof yan. correct. Kung susunod kayo sa standard, kayo mga contractor kayo. Ha? So, ano inuuna ng mga kontrakto? Yun nga, kita Ayun. Tapos tinotolerate naman ito mga hinayupak na politiko nito. No? At yung Pangulo naman natin, sobrang bait. Hindi, ano lang natin yan. Total, nandyan na yan nandyan na yan. Kasi Diba? kung Marusahan mo dahil pera ho namin yun. tsaka yung paghahanda, yung preparation, di ba? Lalo na, yung mga ganyang sakuna. Nakahanda bang DSWD dyan? To the credit po ng NDRRMO at ng Office of Civil Defense, nakahanda naman. May mga preposition. At I commend yung mga PIO ng mga NDRRMO. Napakagaling nilang sumagot. Ay, saludo ko sa kanila. Saludo kami dyan. At maganda yung pagbigay nila ng information about what's happening. Very good yan. Saludo kami. Pero hindi pa ako natatapos yan. Lalo na sa General Santos. Napakadiro sa akin ng General Santos sapagkat nung kinakailangan po ako din ng isang kumpanya, tumira ho ako dyan ng medyo matagal-tagal. So, maganda yung accommodations yun. Maganda yung mga hotels doon. Tapos yung mayor dyan dati kong estudyante yun. Yung anak ni... Tsaka yan ang baluarte ni ating Senator Pacquiao, Oo. Pero kung wala rin ako naririnig sa kanya sa SOCMED. Wala. Baka abang nanonood ng basketball. Yun lang. Kaya ngayon, kayo mga politiko, last na lang natin patunayan niyo ho ngayon, ang taong bayan po ay naghihirap at naghihikahos. Tumaasa. Ang panalangin po namin, sana yung mga naging biktima ay mabigyan ho natin ng tulong. Agad na tulong. Agad. Pero ang pinakamaganda ho sana, yung ating pamahalaan, kapag gagawa kayo ng mga daan, ng mga bridges, etc., huwag nyo naman ho kaming lokohin at pagnakawan. Kasi, ang namamatay ho dyan, hindi naman kayo Kaming nandun sa baba. So, at kapag hindi ho namin mapigil yung galit, kasi may magagalit din yan pagkatapos ng shock bahala na ho kayo sa buhay nyo. No? Sapagkat may hangganan yung mga pasensya. Hindi kayang pigilan yung yung bugso ng damdamin, yung galit ng tao. Lalo na nakikita nila na ang mga Pilipino parang FPJ yan. Di ba? Habang ginugulpe. Habang binubugbog, nagkakaroon ng mas mataas na para Yung balik. Ricky Rivera po. Jay Halbuna po. At sa susunod po namin, mamaya, yung sa totoo lang ulit. Maraming salamat po.